Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At muli ay magbabahagi muli ako ng salita ng Panginoon na nanggagaling at nagmumula lamang sa Biblia. At historical, merong historical value at yung mga factual na events also. Dito sa nais kong basahin sa inyo rito na sa Biblia, di ba pag nagbabasa tayo ng Biblia, pag may nangangaral sa atin, yung mga nangangaral na kapag ang pangalan ninyo ay wala sa aklat ng buhay na nasa langit ay hindi kayo maliligtas. Di ba pag narinig ng mga tao yun? Ako rin naman, narinig ko rin at nabasa ko rin yun. At naalala ko yung kay Moses. 'Di ba dala-dala niya yung 2 tablets na mayroong 10 commandments ng Diyos. Tablets. Alam niyo yung mga tablets na ganito. Hindi namamalayan ng mga tao na naging moderno na yun. Yung tablets na yun. Kaya yung dala-dala ni Moses sinulat sa tablet sa bato. Isa rin yun na makikita natin, ang mundo natin ay nag-a-advance sa nagiging although kasama yung technology. Diba sabi nga ng Biblia, Galatians chapter 6 verse 4, when the fullness of time comes, dumating na yung came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law. Kaya ang Panginoon Kristo, bumaba siya ay during the Roman Empire period. At yung Roman Empire period na yun, ay yun ang flourish yung niya, yung empire. Nanggaling yun sa maliit na empire. Maliit na tribe noon sa now Italy. Pinamula na yung leader nila si Romulus. Kaya yun ang kasaysayan din nyo. Kung mababasa nyo rin sa ibang historical book. Ngayon, ano yung Book of Life? Ang Book of Life sa New Testament ay binanggit ng 8 times. Walo. Bali, sa 8 na yon, inuulit ko, hindi siyam. 8 times binanggit yung the Book of Life. At isa ron ay nasulat ni Apostol Paul sa Philippians chapter 4 verse 3. At the rest ay makikita nyo sa Book of Revelation. The Lamb's Book of Life, binanggit naman sa Revelation 21:27. So, the Book of Life. Ano ang essence nito sa atin as humans? Yung Book of Life na yun. In the Old Testament, sa Old Testament naman, it already mentioned also the Book of Life. Kaya mapapaisip tayo, meron na pala sa Old Testament ng Book of Life. Sa New Testament, Book of Life, ang may-ari ng Book of Life, siyang nakakahawak nito at nakakabuklat nito ay ang lamb o yung kordero. Kaya tinawag na the Lamb's Book of Life sa Revelation 21:27 kung makikita ninyo. Sa Exodus chapter 32 verse 32, nung si Moses, sabi niya, di ba, nakapag-usap sa Diyos na kung hindi ninyo maliligtas ang mapapatawad ng bansang Israel, ang mga Hebreong ito sa kanilang pagkakasala, I blotted out my name from your Book of Life. Exodus 32:32. So Moses knew already the Book of Life. Yung tablets na 10 Commandments din na ibinigay sa kanya ng Diyos. At ayon sa kanilang nakakayanan lamang sa panahon ni Moses na technology, ay ang Diyos mismo ay isinulat lamang doon sa may tablets sa bato.
As in sa bato, literal na bato. At nung kinope na lang uli ni Moses yon, gumawa siya ng tablets na hindi na galing sa Diyos yung tablets na bato, kundi nanggaling na mismo sa bato, na galing sa earth. Either granite yon o kung ano mang bato yon. Doon niya sinulat uli yung 10 Commandments. Pero yung una 10 Commandments, yung tablets, galing sa Diyos. It's a heavenly tablets. Ngayon, kung titignan natin na nagko-correspond ito sa pag-ayon na ng mundo sa tinatawag na industrialization and technology. Ngayon, may tablets na tayo. Doon kinopya yun. Yung tablets na yun. Sa Old Testament. Doon na-develop ng mga tao yung salitang tablets also. Prove me na kung tama sinasabi ko, kung hindi naman meron kayo ibang na research. Pero hindi namamalaya ng maraming tao na yung sa Biblia ay nagagawa ng mga tao ngayon. Kahit yung mga prophecy. Hindi nyo napupuna na nakikita natin sa panahon natin. At pag nawala tayo sa mundo, yung mga taong mga nakabasa ng Biblia, iba naman ang kanilang masasaksiyan. Kasi may progress. Ito yung sinasabi ng Panginoon na hahanapin ng mga tao upang hanapin ng mga tao ang Diyos sa kapanahunan. So Psalm 139 verse 16, sinabi rin ng awit na your book, merong book ang Diyos o aklat. Psalm 69 verse 28, the book of the living. Ayun ang tawag sa the book of life. Sa Daniel 12:1, the book. So sa Old Testament, merong 4 na pagkabanggit sa book. Sa New Testament ay merong 8, which is the book of life, which is the Lamb's book of life also. Ayon sa mga mathematician, tsaka sa mga scientists, yung mga astronomers, lahat sila, sabi nila na ang naging populasyon ng mundo since then ay 217 billion. Ilang billion na ba tayo ngayon sa mundo? Is that 7 billion? So, nasa na yung mga other billions na yon na populasyon ng tao? They're gone, right? Nawawala sila. Ngayon, I think every seconds, merong 10 taong namamatay, tapos merong ipinanganganak. Pero nawala yung napakaraming bahagi ng billions na yon. Kasi hindi tayo umaabot sa napakahabang buhay. Napapalitan tayo ng ibang mga darating na henerasyon. At yung pumapalit na henerasyon ay may kakaiba na silang mga tinatawag na unawa, understanding. Kaya, pero ang ginawa ng Panginoon, before the creation of the world, meron siyang book. Ito kay literal na book. Ang kapal nung kusakali, di ba? Sa akin lang, naisip ko na maaring ito'y parang parang isang mainframe computer o let's say laptop na nakita ng mga propeta na binuksan niya. Parang as in book, pero nandun lahat. Systematic nandun, naka-entry, nakapasok lahat ang mga data. Nung kagabi, habang humihigop ako ng kung tawagin dito, buba, yung may malaking sago, tapos avocado yung parang shake, ganon. At iniisip ko yon habang kada lunok ko kasi ng malaking malaking straw meron din sa Pilipinas na palagay ko. Buba ang tawag rito sa may ibang tawag pa Asian store yung binilang ko. Nalulunok ko yung malalaking sabi ko, parang mga planeta na to nalulunok ka. Ngayon, pumasok sa isip ko. Yung pumasok sa isip ko ay yung Hebrew chapter 1 verse 2. Babasahin ko. Has this last day spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. Worlds! Naging plural instead world. Worlds. Sabi ko,
Ang dami kong sago-sago doon, yung malalaking sagong black, yung buba na iniinom ko na pwedeng taro, yung kamote o kaya yung avocado, may milk yun, parang milkshake. Sabi ko, parang ganito to. Pumasok sa isip ko ngayon, binasa ko uli at naalala ko ang Hebrew chapter 11 verse 3. Ang sabi, by faith, we understand that the worlds, plural again, framed by the word of God. Sabi ko, ilan ba talaga ang world na nilikha ng Diyos? Ito, sabihin ko sa inyo, may mga Christian nagsisearch ng gusto, kayo ay kahanga-hanga. Kapag ang inyong pastor ay parang ipinako lang kayo sa isang binabasa niya sa Biblia na gusto niya kasi maging bobo rin kayo katulad niya. Sasabihin, huwag kang lalayo dyan kasi pag lumayo ka ay hindi ka na sa Diyos, ikaw ay false prophet na, tsaka ikaw ay yung magiging kulto ka. Explain cult nga sabi ko sa kanila Hindi ako mapapaikot-ikot ng kung sino man preacher doon because I knew it. Na ang pagkakaiba ko sa kanila, sabi ko, hindi ko tinataas ang sarili ko, ang pagkakaiba ko sa kanila, hindi ako nangongolekta ng pera. I just share yung impartation ng knowledge and wisdom na nasa Biblia, na sinasabi ko, na huwag kayong mag-i-stay at kung ang pastor ninyo or religious leader ninyo ay dun lang kayo, kumbaga sa pinakakain lang kayo lagi ng kanin, bahaw, kanin lamig, sinangag, kanin, lahat, walang ulam, puro ganun lang. Di ba hindi kayo mag-grow? O kaya puro milk? Puro binibigay sa inyo, puro ay kinakailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Pag nagtiwala ka sa Panginoon ay bibigyan mo siya ng inyong ikapu at laban offering. Ganun sila Pero tayo ngayon, me as a Christian, I've been to a war zone. I've been to Iraq. Tumitingala lang ako sa langit, tinitignan ko yung himpapawid. Either may babagsak sa amin drone o missile, I don't care na. If I die, I die. Sabi kong gano'n, tinitignan ko. Ngayon, napasyal ko rin yun. Yung lugar doon, yung mga tinayong, alam niyo yung palace ni Saddam Hussein, pagkatapos meron siyang golden na yung chair niya na gawa sa gold. Yan, tapos yung mga panahon ng mga ni Nebuchadnezzar, nandun sa Iraq yun. Doon ako na-deploy nun. Halos 1 taon. Dito, sinasabi rito ng Biblia na merong worlds. Ngayon sinearch ko, yung mga scientists, kasi scientists also, sabi kasi nila, the reason why nagkaroon ng religion, because this is an attempt for a man to find the answer where this everything or all of this came from. So ang ginawa nila, maybe there's someone or something na siyang kumokontrol sa buong universe and heaven and earth. And then, nabuo nila yung kanilang paniniwalang there is something supreme o God na tinatawag. Sa science naman, sinasabi nila na everything must be proven through scientific research. Hindi ako mag-aano sa kanila ron. Sa form of religion, iba, is spiritual. Tinitignan ko rin yun. Pero gumagano lang ako, kakamot-kamot lang ako ng aking chin, na dati may bigotit balbas ako. Kakamot-kamot ako. Sabi ko, sige lang mga scientists, keep on discovering. Because the Bible says, maging sa Book of Daniel, na ang knowledge ng tao ay lalaganap at yung knowledge niya at many will make books. Ibig sabihin, tatalino mga tao. Sige lang, sabi kong ganun. Hindi ako tinatawag na ang science ay pinipigil ko. Hindi. Because science will prove someday that there is God.
Makikita nila yon. Tignan nyo sa Higgs and boson. Si Higgs, yung ginawa nila eksperimento, di ba? Tinatawag na God particle. Ngayon, yung mga tao na yon, bigla silang na ano, small ano lang yun ha. Ito ba yung God particle na, kung mababasa nyo yun, si Higgs, sinabi niya. Pero hindi nila alam, ang God, ang Diyos, although may laboratory sila, pero yung expanse ng universe, they can't copy. They cannot. Only in a laboratory, yung small ano na yun. Nung sinabi ng Diyos, in the beginning, God created the heavens and the earth. Merong original creation na siyang pinaglalagyan ngayon tahanan ng mga angel din sa langit. Nilikha niya yung mga angel din sa langit at napakarami sa Bible na verses. Eto yung tinatawag na three-eye atlas na sinasabi ng ibang scientist na it's just only a comet. Pero may mga ibang grupo nagsasabi, hindi comet ito sapagkat merong parang kumokontrol na intelligent na nagmamaneuver doon sa kung asteroid man yon. At iba yung binubuga niyang yung mga tail or remnants ng mga may chemical na yon, either carbon o nickel, something like that. Nung una pa yon. Tapos alam na mga scientists, noong 1977 nagkaroon ng wow signal sa isang lugar na siyang pinagdaanan. Ngayon, tatlo yung dumaan doon Yung una yung Oumuamua na nakita sa telescope sa Hawaii. Pangalawa yung isa pa na hindi ganong ka-famous. Nakalimutan ko lang pangalan. At ito yung tatlo na. Kaya number 3 interstellar object. Sinasabi na mothership yan, sabi ng iba, spaceship. Mothership. At may mga tao, kasi dito sa Amerika yun ang pinag-uusapan din. Samantalang sa Pilipinas, puro nakawan, di ba? Dito, technology talaga, tsaka advance sa mga utak ng mga tao talaga, yun ang ginagawa nila. Dito, napapanood ko rin, nakikita ko, kasi nagkaroon ng shutdown ng federal at natigil yung sa science, yung sa NASA. Pero may kumukuha pa rin ng mga photo o mga video sa mga telescope yung mga sa telescope sa taas ng himpapawid. At meron hindi pa lang nilalabas. Biglang ginawa ng government ng Amerika, pinaghanda nila yung kung ano mang portion na parang parang pinasasabi nila na maaring ito ay spaceship. So hinanda nila ngayon, alerted sila ngayon until now. Ang tanong rito, kung merong 70, sinabi ng scientist na na-discover nila, meron tinatawag na Goldilocks zone. 70 na like Earth planets. Katulad ng Earth, iba-iba ng size pero katulad, may tubig rin, may ano. Pero sinabi ng Biblia, God created the worlds. So hindi lang tong Earth. Kung may other worlds pa, so posible na meron pa na nilikha ang Diyos other than Earth. Hindi tinatanggap po ng mga preacher yan, mga pastor. Gusto nila, special sila. Akala nyo ang tao lang yung special sa mundo. Para sinasabi, special kami because we are created in the image and likeness of God. But God Himself said na merong other worlds. Basahin ko muna sa Romans chapter 8 verse 38 hanggang 39. Si Apostol Pablo, I'm pretty much sure 100% he knew all of the history ng Greece. Pati mga gods and goddesses doon, he can speak Greeks, yung Greek language. He knew all of the history. He knew Plato. He knew yung mga iba pang mga kilalang mga philosophers doon sa Greece. Ito, sulat yan sa mga taga-Romans.
Romans chapter 8 verse 38 hanggang 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, yung nilikha ng Diyos sa mga anghel, nor principalities, yung mga principalities sa sinasabi ng Bible na umiikot sa himpapawid, mga evil spirit, nor powers, nor things present, nor things to come. Maging things na present ngayon na nakikita natin at nung sa panahon niya, at things to come, yung mga future invention, yung mga future design ng mga building, future roads, future transportations, lahat yan. Si Apostol Pablo ay naniniwala sa futuristic events, sa future. Tulad ko, naniniwala ako na meron pang future other than this present world and system. Magkakaroon ng future system, futuristic si Apostol Pablo din. At ang sabi rito, nor things present, nor things to come. Sa verse 39, nor height, meaning altitude, nor depth, meaning hydrography, nor any other created things. Nor any other created things. Ano yun? Ano yung mga nare-record ngayon ng NASA? Nare-record ngayon ng mga US Air Force, US Navy? Ano yung mga nakikita ng mga sa telescope na recorded doon sa Yemen? Tinira yung isang kala lumilipad na drone at yung orb nung tinira ng rocket, yung missile tumalbog lang at yung drone tuloy-tuloy pa rin sa pag-andar at merong 3 lumabas na parang ginaid pa siya. Nakita na ng Congress yun. And that's why instead of UFO, UAP na ang sinasabi rito sa Amerika. Ang sabi rin dito, nor any other created things. Anong ibig niya sabihin? He believed na mayroong other created things other than Earth somewhere in other planets or universe or galaxies. Nor any other created things. UFO, aliens, grays, UAP, whatever, spaceship, spacecraft, orbs. Anong sabi niya? Kahit meron daw ganon, ang sabi, walang makakapag-separate sa atin, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Yan ako rin. Kahit meron akong nakikita, may nababalita tayo na merong aliens na naglipara, may orbs, merong spaceship, spacecraft, nagpadala ng because the book of Daniel said and the book of Ezekiel, makikita natin na merong mga tinatawag na wheels in the sky, which is sa panahon natin na UFO ngayon yun. Sinulat lang nila na ganun. Yung kumuha kay Hanuk, kay Enoch, bigla na lang siya nawala sa mundo, ay either spaceship o spacecraft. Yung kumuha kay Elijah, hindi siya namatay din. Ang sabi, karawaing apoy, spaceship or spacecraft. Maaaring sinasabi na iba sa inyo na meron bang UFO o spaceship, nakakita ka na ba? Yung isang preaching ko dati, eto when I was 9 years old, actually 8 years old pala, magna-9 pa lang ako noon. Yung lola ko nagtatrabaho sa Wakwak Golf, doon sa may Mandaluyong doon. Yung golf course doon. 5:30, 5 o'clock, sinama ako sa work niya, bus noon. Hindi pa ganun ka-traffic sa EDSA. Pagkatapos, nakita namin daming tao kasi dadaan kami papunta dun sa pinaka yung bodega kung tawagin, yung doon sila yung mga gamit nila lahat. Doon may mga tanim siya ron, tsaka may mga alaga ring mana kasi pwede noon sa sa Wakwak Golf. Yung lola ko, siya yung nagtatabas ng mga damo. Nakaupo doon, may salako, tapos tinatanggal niya yung mga bad grass para siyang namamahala sa green.
Minsan natamaan na siya ng bola ng ano ng golf. May mga paga siya rito tsaka black eye yung ano niya dito. So buti hindi sa ulo kasi nakasalakot siya. Lumalakad ako rin, sabi, yung isang Amerikano sa taas, naririnig ko. Sabi niya, I saw it last night. There was like a craft that landed on that. Tandang-tanda ko pa sinabi. Binilang ko yung paa, 6. Yung pinaglandingan, sunog yung ano, yung green, yung damo, bilog na bilog. Ang laki ng ano, ang laki ng ano, yung alam nyo ba yung ano, yung pinaka malaki sa bola ng basketball ng konti. Kasi 8 years old na ako, 9 years old eh. May kalokohan na rin ako noon eh. Alam ko, di ba, nambabato na ako ng bola sa mukha ng naglalaro doon. Ganyan. Ukang ganon. Putulin nyo kapag yung bola hinati nyo sa gitna, di ba? Yung pinakamalalim na ganon. Yun, parang may sumalok. Tapos yung damo talagang sunog. Sunog yung ano eh. Binilang ko 6, nilapitan ko. Alam nyo, dahil maloko rin ako noon eh, gusto ko malaman kung ano yun, ba't umuusok yung buhangin. Umuusok yung buhangin eh. Nung gabi pa raw na yun, yung, tapos nakita nila ng ano, ng mga nagtatrabaho doon, yung mga tao, ang daming usyoso. Ang ginawa ko, ginanong ko ng kamay ko, sinalo ko. Napaso akong init, sobra. Napaso ako. Yung ano ko, yung kamay ko, parang namaga ng konti. Napaso ako. Binitaw ko, ganun ako. Parang iiyak ko. Ang ginawa ko, tinitignan ko ganun. Gaganon-ganon ako, pero ang sakit. Nagkasakit ako ng ano, nagkasakit ako siguro mga 3 araw. Wala akong, ano, yung mapait yung panlasa ko. Hinawakan ko lang yun, 6 eh. Tapos umuusok pa. Hindi ko nasasabihin yung taon. Nasasabihin nyo, matanda na ako eh. Yung panahon na yun, maganda pa ang buhay sa Pilipinas nun. Hindi pa ganun kagulo. Yung lugar kasi na yun, doon din na yung mga kilalang tao, politician, tsaka kahit mga artista doon naglalaro ng golf eh. So isa yon. Ngayon masasabi natin na totoo kaya na landing pads ng aircraft yung nilandingan doon at yung hinawakan mo. Bakit ako napasok? Wala naman nagbubuhos ng gasolina ron. Umuusok yung ano, sumisingaw sa loob. Ilan yun? 6 yun sumisingaw sa 6 na butas o yung landing pad na pinaglandingan siguro ng spacecraft. Alam nyo ba ang layo? Ang layo ay ano, kung yung, alam nyo yung school bus, like say yung bus sa Philippines, yung mga bus, ganun ka yung wide, tapos ganun, 6. So lalakarin mo yung, pupuntahan mo rin yung isa, tapos bibilangin mo yung isa, eksakto 6 yung ano, yung wala sa gitna, wala yung 6 lang na yun. Kaya sabi, sino kaya gumawa nito? Sinarinig ko sa iba. Hindi, sinabi na ng Amerikano doon na may nakita siyang craft, may ilaw, lumanding doon. Sumisigaw siya. Para sinasabi sa mga Pilipino, hey, listen to me. There was an aircraft or craft, whatever it is, that landed last night. Siguro madaling araw. Kasi yung taas doon, sa wakwak doon, golf, mga visitors ano yun lunch yun yung mga naglalaro o kahit sinong gustong umorder siguro ng kape, madaling araw siguro, nakita niya meron daw ano. Hindi na lang pinansin. Siyempre wala nang trabahador nung umaga, umuusok pa rin. So isa yon. Ngayon, anong ibig ko sabihin nito? Mga kapatid, kahit magbago ang mundo, sabihin ng mga nasa science world na merong mga creature o spaceship or other creature maybe from other planets na dumating sa Earth, ano ngayon? Yung binasa ko sa Romans 8:38-39, walang makakapaghiwalay sa inyo. Kinakatakot nila magkakaroon ng chaos. Ako naman matutuwa ako. Kasi nabasa ko na sa Biblia mula Old Testament hanggang New Testament na merong isang tipak na bato na babagsak sa Earth at magpupuno nito. Kung magkakaroon man tinatawag na invasion sa Earth ng other
creatures, sino kaya yung mga yon? Hindi ko inaalis sa aking pag-iisip na naalala niyo si Enoch na wala siya kinuha ng Diyos. What if dinala siya sa isang planet at doon dumami ang lahi niya? Si Elijah din, kinuha at maaring dinala siya sa isang planet, doon dumami ang lahi niya. Naalala ninyo si Moses, inofera ng Diyos. Sabi, Moses, lumayo ka dyan, pupuksain ko ang mga tao na nilabas ko sa Egypt. At sa iyo ko pagsisimulain ang malakas na bansa. Makapangyarihan at malakas na bansa. Namagitan na si Moses, basahin niyo yun doon sa Exodus. Namagitan lang siya. Wag Lord, ano na lang sasabihin ng mga bansa, mga tao sa ibang bansa na hindi mo na sila kayang dalhin sa promised land? Pinatay mo sila sa desert, sa ilang. Ngayon, hindi tinuloy ng Diyos. What if sinabi ni Moses, it's up to you, Lord. I'm good with that. Patay ang mga Hebrew people na pati yung 12 tribes lang ni Levi sa pamamagitan ni Moses ang matitira. Pero pwede ba mangyari? Pwede. Dahil anak pa rin siya ni Abraham. Gagawa na lang ng ibang kasaysayan ng Diyos. Ipasusulat sa kanya na kaya napuksa sila ang mga taong ito ay dahil totaling sumuway sa Panginoon. Ang earth nating ito, tandaan ninyo, every 70,000 years ay merong nagbi-visit na mga tinatawag na tulad niyan ng mga celestial bodies o mga asteroids na nakita ng mga scientists to long before magkaroon pa ng Vatican City o magkaroon ng religion, maging Christianity ang Christians. Long before na nakikita nila na mayroong mga nagtawiran kasi may mga telescope sila, may mga radar system sila every 70,000 years. Kung matatandaan ninyo sa Bible, nung nilikha ng Diyos si Adam, ano sabi ng Biblia sa Revelation chapter mababasa niyo ay chapter 4 or na yung sukat daw ng anghel, ng actual na height ng anghel, yung tangkad ay 144 cubits. Ang katumbas noon ay 216 feet. And si Adam nilikha, ang man, a little bit lower than the angel. So 200 feet si Adam, at least on my guesstimation. Nilikha ng Diyos si Adam, hindi isang maliit, hindi galing sa unggoy. Kung yung dust of the earth na merong mang organismo doon na ginawa ng Diyos, in the process of time, bago nagkaroon ng Adam, ay dumaan yun sa proseso. Million o billion years ang nakalipas hanggang si Adan ay lumakad sa ibabaw ng lupa at maging tunay na tao. Giant. Sinasabi ng iba, 15 feet height, ay nung nagkasala na siya nun. Sinasabi ng iba, 930 years old ang si Adam nung pinalayas na siya sa Eden nun. Pero nung hindi pa siya nagkakasala, si Adam, pinepet niya lang yung mga dinosaur na yan. Paano ka nasabi? Ang daming mga footprints na nakuha ng mga Smithsonian, tinatago lang sa atin. Ang lalaki ng mga footprints sa bato, dating mga lupa o clay yun, ang laki ay 3 feet. Yung mga pares ng mga paa footprints ang dami. Higante yun. At meron pang mas malalaki din. So kung si Adan ay 200 feet na ang height niya, ang sabi ng Biblia rin, yung mga binasa ko dati sa unang mga teaching ko, umaabot siya sa height ng Libano tree. Nakikita sila ng Diyos doon. Kaya nung tinawag sila, lumalakad, gumagalaw yung mga Libano tree kasi padating sila. Adan, nasan ka? Nagtago ako rito kasi nga yung babae na binigay mo sa akin, noon ay malalaki ang tao.
Kaya makikita nyo sa Revelation, hakatulan ng Diyos sa mga tao. Anong sabi? Small and great people. Ibig sabihin, great giant, malalaki, hanggang sa maliliit. Sabi ng Biblia, merong mga Nephilim o Nephilim. Ibig sabihin, giant sa atin. Pero ang tunay na translation nun, Nephilim ay fallen ones, fallen from the sky. Kaya kung meron every 70,000 years na nagbibisit sa earth na other celestial bodies o beings, ay every 36,000 years, lumalanding naman sila sa earth. Nung panahon na yon, kay Adan, nung siya ay pinalayas na ng Diyos sa Eden, gradually lumiliit ang tao. Yung mga giants naman, naghari. Mga Nephilim. Galing sila kung saan mang planeta yon. Kaya dinipik ng mga tao yon, nakasulat sa mga wall, nakasulat kahit doon sa Epic of Gilgamesh, kahit doon sa Iraq ngayon. Yung mga Nephilim doon, yung mga giants na may mga hawak na mga maliliit na tigre, kala mo pusa lang, ganun-ganun lang nila. Meron kayang giants? Sasabihin ko sa inyo, yung legend, it won't be a legend. Magiging legend lang yan kapag wala namang depicted. Pero yung walang records kahit sa bato. Pero yung mga naka-record sa bato na may giants, nandun. So hindi legend. Parang ang Biblia. Kung wala nakasulat ng mga words at mga historical events dito, legend lang yan. Pero hindi. Dahil the Bible is truth, at yung message ng Diyos dito sa mga sinauna, sinulat niya pa rin. Kaya ulitin ko ito. Romans 8:39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Tapos. Kahit ano pa magdatingan na yan, may bumabang UFO, may bumabang mga grays, may bumabang mga tinatawag na mga krokodilya ng itsura, may bumabang mga ano pa mga bagay. Who cares for me? Sapagkat sinabi na ni Apostol Pablo rin, na sinabi na ng Panginoon Kristo, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Sapagkat ang earth na ito, kung meron mang magdatingan na iba, kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, kung meron dumating na ibang Kristo o ibang pinangangaral na Kristo, ay huwag kayong sumunod. Sapagkat yung Kristong nakilala natin, nagkatawang tao, He just like us, katulad natin, pinanganak sa pasapsapan sa Bethlehem, lumaki sa Nazareth, nangaral sa Judea, ipinako sa Jerusalem, namatay sa krus, umakit sa langit, at muli magbabalik. Ito ang Jesus Christ ko. Ano man mangyari sa mundo, ano man mga pestilence ang dumating sa mundo, kahit mamatay tayo, kapag meron tayong pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon, tandaan ninyo, yung sinasabing aklat ng buhay ng Panginoon, ay ito ang pinaka-data niya, parang software. Yung structure mo, yung mga kasaysayan mo, structure ng DNA mo, kasaysayan mo, naka-input na ron. Kaya nga, malakas ang loob ko na kung sakaling mamatay ako, naka-input na yung pangalan ko ron, God can make another me. Ito yung sinasabi ng Biblia na magkakaroon ka na glorified body. Makikita doon kung anong structure natin. Magiging katulad tayo ng Panginoon. Yung pangalan ko, yung kaluluwa ko ay, yung pinakadiwa ng aking kaluluwa ay nandoon sa paraiso ng Panginoon, nagpapahinga. Subalit sa aklat ng buhay niya, kapag pinindot niya lang marahil, bubuhayin ko to si Joe.
Isang pindot lang, isang ano lang, and then mag-a-appear ako. And the dust of the earth, muling babangon sa lupa, parang hinipa ng hangin yung alikabok at sasama dun sa kaluluwa ko. Iikot doon at magbubuo bilang tao. God can do all things na hindi kayang gawin ng sino mang tao kahit may talino pa siya. Ngayon, sinong pagkakatiwalaan mo sa mundong ito? Naiisin mo, kapatid, na ikaw ay umunlad sa pagkaunawa. Sapagkat ang karunungan ng Diyos, ito ay magdadala sa iyo sa matatag na pananampalataya. Ang karunungan mo dapat ay based sa mga salita ng Diyos. Hindi ka dapat maging sunod-sunuran ng isang religious leader. Gawin mo ang nararapat na ang sinasabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ang nakakaunawa sa iniisip ng Diyos ay ang kanyang Espiritu. Ang nakakaunawa sa iniisip mo, hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong Espiritu, ang sarili mong discernment. Yung discernment sa buhay na ito. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng Biblia, the book of life. Kapag tinanggap mo si Kristo, ay nandun ka na. Nakasulat ka na. Nandun ka na sa data. Nasa processor ka na ng data ng Diyos na buhay. Yung book of life, which is the Lamb's book of life, na siya ang nagmamay-ari nito. Nawa sa inyong patuloy na paglakad bilang Kristiyano ay patuloy kayo sa karunungan ng Diyos at huwag tayong magpapigil sa anumang mga hangarin na ibang tao na ikaw ay lagyan ng tinatawag na kadena o tanikala para hindi ka lumakad patungo sa Diyos. Ganun ang gagawin nila. Pipigilan ka nila. They want you to stay like the first time na naging converts ka nila. They don't want you to move on because they want you to stay below doon sa level nila. Mga kapatid, don't do that. Keep on walking. Keep on moving. Keep on believing that ang Diyos ay merong plano pa sa iyo na siya lamang susundin mo kapag yung plano na yon ay nailatag niya na sa iyo. Maraming salamat. God bless inyo lahat. Ito ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Brother John ng Koryoke, Pananampalataya Katotohanan. Thank you very much sa inyong pakikinig. God bless po.